Guys, narinig nyo na ba kung ano yung break nurse or sometimes tinatawag nilang relief nurse? Kung hindi nyo pa to alam, tara makinig kayo sa akin, ikukwento ko sa inyo kung ano to. Hello guys! Thank you for watching. Pasensya na kayo, hindi po tungkol sa nursing ang content ng YouTube channel ko. It's more about pranks or anything else. Kailangan ko lang talaga gawin to kasi gusto ko pong i-share sa inyo. Yun lang po ang purpose nito. Alam nyo na, sharing is caring. Diba? Yun po, nurse po ako. Sa maniwala kahit hindi. Yes, I'm practicing here as a registered nurse here in the United States. I'm making this video kasi nararamdaman ko lang na baka isa sa inyo sa mga makakarating dito sa US in the near future ay i-consider nyo po itong path na itong ikukwento ko sa inyo. Nung dumating ho kasi ako dito sa USA, nag-start yung nursing career ko doon ho sa Texas. At hindi ko na-experience or wala ho akong nakitang mga break nurse or relief nurse na tinatawag. Sometimes they are called resource nurse. Ngayon, nung lumipat ho ako dito sa may California, dito ko ho sila na-encounter. Nung bago ho ako dito sa may work ko, dito sa current na pinagtatrabahuan ko, laging may lumalapit sa akin na staff at laging nag-aalok ng tulong. Sabi ba naman niya, hey, if you need anything, just call me. If you need help. Eh, syempre, bago ako, di ba? Boom! Hingi ako ng tulong sa kanya lagi. Eh, akala ko CNA. Nurse pala yun. Resource nurse pala yun. So, ano yung resource nurse? Or break nurse or relief nurse. Okay? Pare-pareho lang ho yun. Ganito yun. Hindi ka ho magtatrabaho ng full 12 hours. Usually, they come to work at magtatrabaho ka lang ng 4 to 6 hours at ang gagawin mo lang, i-relief mo lang yung mga nurses na nag-work. That's shift. Meaning, kung magbe-break ng 30 minutes, yung isang nurse, i-cover mo lang siya for 30 minutes only. Nagigets nyo? So, hindi mo i-cover yun ng 12 oras. So, you don't have to deal. Ito yung biggest advantage na na-realize ko. Kasi, 2 nights ago, nag-break nurse ako for 2 straight nights. At kahit isang kusing, kahit isang piraso, kahit 1%, hindi ako nakaramdam ng stress or pagod. Basta nag-enjoy lang ako kasi parang lumipad lang yung oras na ganun. Basta bilis lang kasi yung ginagawa mo, 30 minutos, pak. Pagkatapos nun, move to the next nurse, another 30 minutes. Pagkatapos, move, another nurse, 30 minutes. So, ang gagawin mo lang, kung anong function ng isang full-time registered nurse, gagawin mo yun. Magbigay ka ng meds, mag-answer ka ng phone calls ng relatives or doctors, tanggap ka ng doctor's order kung meron man within that 30 minutes na span na yon, or AccuChecks, lahat ng function ng RN you can do that in that 30 minutes. Yun ang nakita kong advantage or isa sa pinakamasaya or what should I say? Ang hirap i-describe basta sobrang saya ko kasi parang hindi ako napagod. Alam niyo yun? By the way, I'm working in PCU, Progressive Care Unit, or sometimes tinatawag nilang Direct Observation Unit or Step Down. Pareho lang ho yan. Yung unit namin, medyo busy yan Kasi meron kang trach and vent, may mga drips, tapos may mga confused pa, and then, basta mabigat, literal, mabigat yung mga pasyente kasi tuturn mo sila. Dependent sila, total care. Kung nag-work ka ng 12 hours, then you have to deal with this difficult patient. Nagigets nyo, di ba? Nakaka-stress yun. In addition to that, meron pa yung mga family members na nakaka-stress, nakakadagdag sa stress. Alam nyo kung bakit? Kasi, may mga ibang family members na hindi naman doktor, hindi naman nurse,
Pero kung nangihimasok sa'yo, akala mo mas magaling sila kaysa sa'yo. Alam niyo yun? Nakaka-stress yun, di ba? So, well, that's nursing. Parte ho yan ng trabaho natin. Pero what if you can only deal with them for 30 minutes? Di ba? Ang sarap pakinggan, parang... Yun, ganun lang ginagawa ko last 2 nights. Simula nung gabi na yon, I started to ask questions. Paano ba kung gawin kong full-time ito? Ano bang mangyayari? Sinabi nila sa akin, pag ginawa kong full-time ang break nurse, ay parang iikot ka sa iba-ibang department. Hindi pa ako ready sa ganong sitwasyon. Hindi ko pa kaya. Comfort zone ko pa rin yung unit ko ngayon. Siguro, tingnan natin after 2 to 3 years, pag medyo lumakas-lakas ng konti yung dibdib natin, diba? Yun lang. Pag dumating kayo dito sa US, pwede nyo i-consider to. Madali lang. Hindi pa madali, pero less stress, I should say. So, yun lang. Kung meron kayong questions, pwede kayong mag-comment sa baba. Pwede kong sagutin through comment din, diba? At itatry kong mag-create pa ng content about nursing. Isisingit ko dito sa YouTube channel ko kasi hindi talaga ito yung original na content ng YouTube channel ko. Yung channel ko, it's more on pranking, more on travel. At this is my first entry about nursing Plano kong mag-create ng iba pa pero not now. Alright? So, thank you. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, diba? Tulong niyo na rin sa akin yun, diba? Bye-bye. Salamat po.